Ito, pinost ni Judith dito sa Ombudsman Remulla Group. Okay? Pinost niya po, 30 million daw ang ibinigay nito ni Robles kay PBBM noong 2022 campaign election. So, dapat daw makasuhan daw doon ng plunder. I'm not sure kung totoo po yan or hindi, ha? I'm not sure. Pero dapat, ano ba ang batas about sa campaign donation? Sana inalam mo muna, 30 million. Hindi ba, ang sabi sa batas, dapat kapag nag-cross ng 50 million above, doon pwedeng kasuhan ng plunder. 30 million lang yan eh. And depende pa yan kung ano ba yun, in kind or in cash. So, ano ba yung 30 million na yan? Kasi hindi ko po alam yan. In kind ba yan? Or in cash? Or donation? Kunyari, sila ang bahala dun sa mga tarpaulin, or sa pakain, or sa motorcade. Yan, depende po kung ano po yung sasagutin na nagkakahalaga ng 30 million. It's either in kind or in cash. Uulitin ko, kailangan po mag-cross ng 50 million above para magkaroon ng kasong plunder. And depende nga po yan kung saan, kung paano ginastos. Kung saan ginastos or binulsa or whatsoever. 'Di ba? At saka, ito po tandaan nyo, si Robles, hindi po yan politiko, hindi po yan kontratista. Okay? Hindi po siya politiko, hindi po siya contractor ng gobyerno. Yes, nag-donate siya, pero gaya nga, sinasabi ko, 30 million lang ang nandyan, hindi nag-cross or nag-exceed ng 50 million plus. Manghalap ka muna ng ebidensya, better. Manghalap ka ng ebidensya. Yung kasing kay Babalina, tsaka kay Camille Villar, umabot ng tig 1 billion. Isipin nyo nga, tig 1 billion. Yung nagastos nila sa campaign rally nila, campaign election. So, saan nila babawiin yung tig 1 billion na yun? Imagine that. 1 billion? Magkano ba sahod nito? Magkano ba sahod nila? 350,000. I-calculate na natin. Mga bebe ko. 350 times 12. Ngayon, so 4.2 million in 1 year. Kagaya ni Babalina at ni Camille, so nasa out of 8 sila ng senator, so nasa 3 years lang sila. So i-times 3 natin yan. So nasa 12,600,000 lamang. 12,600,000 lamang ang sahod nila for 3 years. Pero ang ginastos nila is nasa mahigit 1 billion. Imagine that.